tayong tao. In fact, marami pa kaming mga drug cases na pinaharap simula noong 2001 hanggang ngayon. Hindi pa yan natapos, Your Honor. Binabalik-balikan pa namin sa korte yan. Bago lang, February 18, 2016, yung paa ko natamaan nung raid namin ng drugs. May tama ako dito sa paa, kaya ika-ika ako maglakad. So, itong mga accusation lahat na ito, Your Honors, hindi totoo ito. Ang ibig sabihin, marami ka pang kaso hinaharap dahil doon sa pag-duty mo sa pulis. Doon sa panghuli namin ng droga, Your Honor, marami pa akong kaso since 2001. Sa mga hinuli mo, nagtitestigo Yes, Your ka na Honor. totoo silang mga nagbebenta ng droga, gano'n ba? Yes, Your Honor. Meron rin nagdemanda sa iyo. Meron din, Your Honor, bago lang na mga 2 years ago na-resolve namin lahat ng yung kuan ba, yung charge sa amin, marami. Pero na-resolve man din, Your Honor. Na-dismiss? Yes, Your Honor. Dito sa Ombudsman Manila, final yung kaso, pero na-resolve man, okay lang. Dismiss rin yan? Yes, Your Honor, 2 years ago. So, ang hinaharap mo lang ng mga kaso ay yung mga kaso... Kaso na huli, Your Honor. Ikaw nakahuli? Yes, Your May Honor. testigo ka? Yes, Your Honor. So, mabait kang pulis dahil dumarating ka pag may testigo, pagka kailangan litisin yung kaso laban sa isang kriminal. Yes, Your Honor. Pumunta nga kami dito para yung sarili namin ipakita na hindi kami masasamang pulis. Okay. Meron pa? Wala na, Your Honor. Okay na. Okay. Attorney Cayetano, Senator Cayetano, you have the floor. Mr. Chairman, I seek your guidance first and the permission of Senator De Lima because her name was mentioned. I don't want to be unparliamentary, but I'm going to ask some questions about the circumstances, and feel free to correct me if I'm being unparliamentary, ma'am. For the record, these witnesses are part of the names submitted by Senator De Lima and were mentioned also in the privilege speech. Is that correct? By Matabato. I'm sorry, mentioned by Matabato. And so that is why these people are here. Yes, go ahead, Senator. Chairman, before we recognize Senator Cayetano, tanungin ko lang simple si PO3 Ayaw. Reminder lang ito. Na-realize mo ba kung gaano kaseryoso yung binibintang mo sa isang senador ng Republika ng Pilipinas? Alam ko po yun, sir. So talagang pinag-isipan mo ito bago ka naupo dyan, bago mo inulit, ayon sa iyong salaysay noong 2009, talagang pinapangatawanan mo na totoong nangyari lahat ito. Totoo po, Your Honor. In fact, At wala kang intensyon na baguhin pa ito. None, Your Honor. Thank you. At wala na good joke sa'yo. Wala ho. Sarili mong desisyon ito. Opo. Okay, thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Senator Lacson, kasi yun ang una kong gustong i-point out 2009 to PO3 Ayaw, no? So, hindi pa senador si Senator De Lima at wala pa tong investigasyon nung ginawa niyo tong affidavit na to. Tama po? 2009 po. Opo. Okay. Ang sabi niyo po, nilapitan kayo at ang sabi niyo sa affidavit, in summary, no, tutulungan kayo sa kaso niyo kung magtetestigo kayo? Parang ganun na po, sir. Ikaw magsabi, parang hindi ako yung... Just a moment. I would just like to reiterate this affidavit here. It is dated July 9, 2009. It is now 2016. Because I don't want to escape the attention of all the people out there listening, watching, and all the people here among the senators, that this affidavit apparently was done in 2009, long before this was undertaken by this committee. Go ahead, please. I'm sorry. Thank you. Pakiulit mo lang yung part na yun. Sabi mo, nakausap mo mismo si then Chairperson De Lima, now Senator De Lima. Tama po ba? Tama po. Ano ang sinabi niya po sa iyo? Ang sabi po niya, i-discuss po namin ang developments regarding my relief from the PNP and the case pending at the NAPOLCOM sa administrative case ko nga po.
Tapos yung tao naman niya ang nagsabi naman na tutulungan ka sa kaso mo. Noon pong June 16, 2009, mga around 10 a.m. po, doon po sinabi sa akin nung nag-claim na tao po niya. Anong kapalit, sir? Di ko matumbok, Your Honor. So wala naman sinabing... Wala pong sinabi. Pero pinapatestify ka ba against anyone kung ikaw ay tutulungan? Most probably, So wala kang knowledge kung bakit bigla ka nilapitan at biglang sinabi, halika, usap tayo, tulungan kita sa kaso. yun lang o, parang sa tingin ko kasi, bakit nila ako lalapitan ng ganun? Sinabi ko nga po sa kanila na baka ako mako-compromise yung appeal ko doon sa NAPOLCOM kung makipag-usap ako sa kanila. So ang sinabi lang sa'yo makipag-usap, walang sinabi na kailangan mong gawin o kailangan ka mag-testify? Wala po, Your Honor, pero ang nakapagtataka lang po, bakit sa discreet place o sa mga undisclosed place po, i-held yung pag-uusap po. At hindi mo na alam kasi hindi ka pumayag. Hindi po ako pumayag. Okay, one step backward. Bakit ka nilapitan? Meron ka bang testimony na binigay? Noong Before that? noong pong May 2022, Your Honor, sa Waterfront, 2009, sa CHR inquiry po regarding sa killing po. At anong sinabi mo doon? Bakit? Noong pong nagsusort po ako, tapos binigay ko yung personal circumstances ko po, sinabi ko na I am a former police officer. Then, umirit si then Chairperson De Lima po na bakit mo sinasabi sa amin dito na you are a former policeman. Sabi ko po, ako po ay natanggal sa serbisyo at ang kaso ko po ngayon on appeal sa RAP, Regional Appellate Board. Noong pong, kasi tatlo yun sila, Your Honor, tatlo sila sa panel, Ng CHR, sir. CHR. Hindi ko matandaan kung sino yung babae yung isa, kaya yung isang lalaki. Nung sinabi ko pong na natanggal ako sa serbisyo, yung hirit ni Chairperson po, sa tingin ko po, yung question niya, hirap po sa pending case ko nga po, kasi sabi niya, who initiated your case? Kasi po, yung kaso namin, napagkamalan po kami, falsely charged po kami on illegal drugs. So, ang mga tao po sa Davao City, lalong-lalo na po pag drugs, involved ang pulis, galit na galit talaga yung mayor namin. So, pag sabi pong who initiated your case, nag-i-invoke po ako ng rights ko noon. Kasi ayaw ko pong ma-compromise yung pending case ko po. Noong pong nag-i-invoke na ako, kasi gusto nila i-insist, Your Honor, na it was initiated by then City Mayor. Sir, just to clarify that, sabi mo ini-insist nila o gusto nila sabihin na ang nag-umpisa ng case si Mayor Duterte. Paano mo nasabi yun? Sinabi nila verbally o tinatanong ka? At first po, yun ang parang pinaka-ugat nila, sir, na itanong sa akin para sabihin ko na, yun, si Juan na galit sa akin, ganun. Hindi naman po totoo yun. Kasi ang nagpa-file po ng kaso sa akin, yung Davao City Police Office, Pro 11. So nung sinabi niya po, sir, na kinausap na kayo ng then Chairperson De Lima, now Senator, paano po kayo sure na siya yun? Yung sa over the phone po, Opo. kilala ko po talaga yung boses ni... Nakausap niyo po, phone lang po o phone and personal? Primero po, yung sa waterfront, personal po, nakipag-usap sa akin si Chairperson De Lima noon. Pero hindi po one-on-one, sa panel po. Hindi. Nung
After na po nung naimbestigahan na po ako doon sa panel, nung pauwi na po ako, hinabol nga po ako nung staff po niya. Then, nung nag-one-on-one talk po kami. Ano po napag-usapan po niya? Yun nga po, yung regarding doon sa development nga po ng kaso ko sa administrative na Polcom. Tapos hiningi po niya sa akin yung cellphone number ko po. Mm. Tapos sabi niya, mag-i-expect daw ako ng tawag coming from her. Tapos pagtawag niya, yun yung sinasabi mo sigurado siya kausap mo. Unang tawag po, siya po talaga. Kasi kilala ko po ng boses ni Madam Senator. Yes. Anyway, Mr. Chair, because Senator De Lima is here and I don't want to speculate and the committee can decide for themselves, I will stop there and allow and maybe the others can ask the question unless may dadagdag yung witness, no? I think we should allow Senator De Lima to confront, because the accusation is quite serious. So it's but fair to allow Senator De Lima to confront the accuser. Thank you, Senator Lacson. I was asking you about your point of view on the matter raised by Senator Cayetano, and I agree. Senator De Lima, please go ahead. Thank you, Mr. Chair. I wasn't here during the first part of his testimony, but my staff said, sinabi niyo ho ba na nag-appear kayo doon sa public inquiry sa waterfront? Kailan po yon? May 22, 2009. 22? March? Ang sabi niyo daw po March. Mayo po, Mayo. May 22 to 09. Anong date po yon? Can you check? May 22. Sinabi niyo po, nag-usap tayo? Yes, Your Honor. In person, tsaka sa telepono? Opo. Sorry po, hindi ko po kayo matandaan. Sa telepono po. Pero nung Yung nagharap po numero tayo, po sinasabi niyo dito, may number? Excuse me, nakalagay dito May 25, 2009. Is it May 22 or 25? 25 yung phone call, right? ay yung sa phone call po, pero yung confrontation po yung doon sa 12.1. waterfront is May 22. Sa CHR, May 22, 2009. Yes, Your Honor. I have here a copy of the order, Your Honor. So nag-appear po kayo? Opo, panghuli mo pa ako tinawag, Your Honor. Nag-testify ho ba kayo sa waterfront? Kasi Yes, of course. Chinecheck ko po yung records eh. Pasensya na kayo, chinecheck ko lang yung records. Kung isa kayo, May 22. Nag-testify po kayo. Yes po, ito pong order ninyo galing sa opisina po ninyo, Your Honor. And kailan yung sinasabi nyo na nag-usap tayo? Ano Right yung- after that hearing? Pardon me, ma'am, ano ba yan, summons? Can you please identify that document that you're... Summon or order kasi ang nakalagay dito. Order. Sign mo lang yung person. Pursuant to the authority, Date. May 22, 2009 at 9 a.m. Waterfront Insular Hotel. Pinapapunta kayo doon o may order sa'yo na pumunta ka doon sa waterfront on that day at 9 o'clock a.m. Yes, Mr. Chairman. Yan ba sinasabi niyan? Can you confirm, Mr. Lawyer? Attorney Malaki? You don't have to stand up, sir. Just sit down. Anong date na so? And anyway, Mr. Chair, my staff just This is an order from the Commission on Human Rights, Your Honor. Dated Dated May 6, Your Honor. May 6. May 6. May 6, 2009, Your Honor. To appear on May 22. To appear on May 22, 2009 at 9 a.m. Waterfront Insular Hotel, Kilometer 7, Lanang, Davao City. Please submit that order and ComSec will mark it. Mr. Chair, Yes, sir. Yes, Your ma'am. Honor. Go ahead, Senator. I was just about to say that my staff just turned over to me a document which seems to confirm that this witness, this resource person, appeared before the CHR public inquiry in May 22, along with SP01 Vivencio Humawan.
So May 22, nag-appeal